Noong May 1, 2011, nagbago ang kasaysayan ng matagumpay na manutalize ng SEAL Team 6 ang pinuno ng Al-Qaeda na si Osama Bin Laden. Sa video na ito, ikukwento natin ng detalyado kung paano nagsimula ang paghahanap, paano nila natunto ng compound at paano isinagawa ang isa sa pinakadelikadong operasyon sa modernong panahon. Mula pa taong 2001, matapos ang 9/11 attacks, naging pangunahing misyon ng Estados Unidos na hanapin si Bin Laden. Napaisip ang intelligence community, saan ba talaga nagtatago ang isang taong suportado ng mga extremist at sanay sa pag-iwas sa mga gobyerno? Sa loob ng halos 10 taon, nag-ipon sila ng impormasyon, interviews, intercepts at mga clue na minsang parang walang patutunguhan. Pero nagbago ang lahat nang matagpuan nila ang isang mahalagang lead, ang courier ni Bin Laden. Natukoy ng CIA ang pangalang ginagamit ng courier. Hindi totoong pangalan, pero sapat para magsimula ng mas malalim na surveillance. Sinundan nila ang courier, sinuri ang mga pagbiyahe at napansin na may lugar siyang regular na pinapupuntahan sa Pakistan. Hanggang sa humantong ito sa isang kakaibang compound sa Abbottabad na tila sobrang secure kumpara sa mga karaniwang bahay sa lugar. Walang internet, walang telepono, at mataas ang pader, parang nakakontra sa modernong mundo. Agad nagpatawag ng analysis meeting ang CIA at inlahad nila ang posibilidad. Posibleng si Bin Laden ito. Ayaw ng White House na gumawa ng hakbang ng walang malinaw na plano, kaya inutusan nila ang military planners na pag-aralan ng bawat detalye. SEAL Team 6, kilala bilang DevGru, ang napiling magsagawa ng operasyon dahil sila ang pinakamabilis, pinakatahimik at pinakasanay sa high-risk missions. Ininsayo nila ang loob ng compound gamit ang scale model, paulit-ulit, araw-araw. Handa sila kahit hindi sigurado kung nandun nga si Bin Laden, pero yon ang tanging pagkakataon. Noong gabi ng May 1, 2011, lumipad mula Afghanistan ang 2 stealth Black Hawk helicopters. Tahimik, walang ilaw, at hindi dapat mahalata ng radar. Pagdating nila sa compound, nagkaproblema agad. Bumagsak parsyalmente ang isa sa mga helicopter dahil sa mainit at manipis na hangin. Pero hindi nagpanik ang mga SEAL. Agad nilang sinundan ang plano B. Isa-isang nilinis ang bawat building, bawat kwarto, bawat sulok. Hanggang sa umakyat sila sa ikatlong palapag kung saan posibleng nandun ang target. Sa loob ng maliit na kwarto, nakita nila ang lalaking matagal na nilang hinahanap, si Bin Laden. Kinumpirma ang identity ayon sa mission protocol at natapos ang operasyon sa loob lamang ng 40 minutes. Agad nilang kinuhang lahat ng intel documents, hard drives at evidence sa loob ng bahay. Nang makaalis na ang mga SEAL, sinabog nila ang bumagsak ni helicopter para hindi makuha ng ibang grupo ang teknolohiya nito. Pagbalik nila sa base, nakumpirma ng DNA test ang malaking balita. Mission accomplished. Pagkatapos ay noong May 2 sa US time, inanunsyo ng presidente ang nangyari. Justice has been done. At doon nagwakas ang isa sa pinakamatagal na manhunt sa modernong kasaysayan. Isang misyon na pinag-aralan, inensayo at isinagawa ng may mataas na precision at disiplina. Kung gusto mo pa ng gantong klaseng historical breakdown, comment mo lang at gagawan ko pa ng iba.